Sa gitna ng malalim na gubat ng Sierra Madre, sa hilagang bahagi ng Luzon ng Pilipinas, nakatago ang isang maliit na baryo na tinatawag na San Isidro. Ang baryong ito ay parang isang lihim na hardin na nakalimutan ng modernong mundo. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa na nakatayo sa gitna ng makakapal na puno ng nara at mulabe. Ang ilog na dumadaloy sa gilid ng baryo ay tinatawag na ilog ng mga anino, dahil sa mga kwento na ang tubig nito ay nagiging itim sa gabi na parang tinta mula sa isang masamang panaginip. Ang mga taga-baryo ay nabubuhay sa simpleng buhay: pagsasaka ng palay, pangingisda sa ilog, at pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit sa likod ng kapayapaan na ito ay isang takot na lumalaki sa bawat paglubog ng araw. Ang mga matatanda ay madalas nagkukwento sa ilalim ng malaking puno ng balete sa gitna ng plaza. Ang balete ay isang puno na puno ng ugat na parang mga ahas na yumayakap sa lupa. At sabi nila, ito ay tirahan ng mga engkanto at tikbalang. Ang kinakatakutan ng lahat ay ang kwento ay tungkol sa aswang, ang halimaw na nagbabago ng anyo, na kumakain ng atay at puso ng mga tao, lalo na ang mga buntis at bata. Ang aswang ay maaaring maging tao sa araw, ngunit sa gabi, ang kanilang totoong mukha ay lumalabas. Matalas na ngipin, mahabang dila na parang ahas, at pakpak na nagpapahintulot sa kanila na lumipad sa dilim. Ang amoy nila ay parang bulok na laman, at ang kanilang huni ay parang iyak ng sanggol na gutom. Si Maria Elena Santos ay isa sa mga residente ng San Isidro. Siya ay 25 taong gulang, may katangkaran na average at balat na kayumanggi mula sa araw ng baryo. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, madalas na nakatali sa isang ponytail habang siya ay nagtuturo sa maliit na paaralan. Ang mga mata niya ay malalim na kayumanggi, puno ng intelihensya at isang touch ng kalungkutan. Lumaki siya ng walang ina. Namatay daw ito nang siya ay 5 taong gulang pa, sa isang gabi na ang buwan ay pulang-pula. Ang sabi ng kanyang ama na si Mang Jose, na isang magsasaka, ay kinain ng aswang ang kanyang ina. Ngunit si Maria ay hindi naniniwala. Para sa kanya, ang mga kwento na iyon ay pamahiin lamang, isang paraan upang ipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag ng kamatayan sa isang lugar na walang doktor o hospital. Siya ay nag-aaral sa bayan sa Quezon City, kung saan natuto siya ng siyensya at edukasyon, at bumalik sa baryo upang turuan ang mga bata na mag-isip ng kritikal. Ang ama niya, si Mang Jose, ay isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas, na laging may dalang bulo para sa pagsasaka. Siya ay naniniwala ng gusto na sa mga alamat, at madalas
na naglalagay ng bawang at asin sa mga bintana ng kanilang bahay. Maria, ang mundo ay hindi lamang nakikita ng mata. Madalas niyang sabihin, may mga bagay na nasa anino. Isang gabi ng Oktubre 2025, ang hangin ay malamig at may halong amoy ng ulan na paparating. Ang mga dahon ng mga puno ay nagkukulay orange at pula na parang dugo na nagpapatulo sa lupa. Ito ay ang panahon ng mga patay, sabi ng mga matatanda, kung saan ang mga espiritu ay mas aktibo. Sa gabi na iyon, dumating ang isang ekstranghero sa baryo. Siya ay naglalakad mula sa daan na galing sa bayan. May dalang isang maliit na bag na gawa sa katad. Ang kanyang pangalan ay Elias Ramirez. Isang lalaki na mga 30 anyos, matangkad at payat na parang poste ng ilaw. Ang kanyang mukha ay matalas, may ilong na aquiline at bibig na manipis. Ang kanyang mga mata ay kulay abo na tila walang emosyon. At ang kanyang balat ay maputla na parang hindi nakikita ng araw. Siya ay nakasuot ng simpleng barong Tagalog na medyo luma at pantalon na itim. Ang mga taga-baryo ay nagkatinginan nang dumating siya sa plaza. "Sino ka?" tanong ni Mang Jose na nakaupo sa ilalim ng balete kasama ang iba pang mga matatanda. "Ako po ay isang manlalakbay," sagot ni Elias na may boses na malalim at kalmado. "Nagmula ako sa Mindanao at naghanap ng lugar upang magpahinga bago magpatuloy sa aking paglalakbay." Ang mga matatanda ay nagbulong-bulungan sa San Isidro. Ang mga estranghero ay bihira at kapag dumating, madalas ay may dalang masamang balita o sumpa. Ngunit walang hotel o inn sa baryo. Kaya si Maria, na nakita ang kanyang pagod na mukha, ay nag-alok. "Pwede ka muna sa aming bahay. Kung okay lang sa iyo, may ekstrang kwarto kami." "Salamat, Binibini," sagot ni Elias na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa unang gabi, si Maria ay naghanda ng hapunan, adobong baboy na may maraming bawang, kanin at sariwang gulay mula sa hardin. Ang bahay nila ay maliit. May 2 kwarto, isang kusina at sala na may altar ng Santo Niño. Si Elias ay nakaupo sa mesa, tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang ilaw ay mula sa isang gasera dahil ang kuryente sa baryo ay madalas na nawawala. "Ano ang trabaho mo, Elias?" tanong ni Maria habang naglalagay ng pagkain sa plato. "Ako ay isang kolektor ng mga kwento," sagot niya. "Naglakbay ako sa buong Pilipinas. Nangungulikta ng mga alamat at kwento mula sa mga baryo tulad nito." "Interesante," sabi ni Maria. "Ako ay guro at nagtuturo ako ng siyensya. Naniniwala ako na ang mga kwento ay maaaring ipaliwanag ng lohika." Si Mang Jose ay nag-cross sign, ngunit hindi nagsalita. Sa gabi, nang natulog na ang lahat, si Maria ay nagising sa isang kakaibang tunog. Ito ay parang huni ng ibon, ngunit mas malalim, mas parang iyak ng sanggol na nagugutom. Bumangon siya at lumapit sa bintana ng kanyang kwarto.
Ang bintana ay may rihas na bakal at sa labas ang gubat ay madilim, parang dagat ng tinta. Ang buwan ay manipis na parang kanit at ang mga bituin ay tila natatakot na lumiwanag. Nakita niya ang isang anino na gumagalaw sa gitna ng mga puno. Matangkad, payat at tila lumulutang sa hangin nang walang tunog. Ang hangin ay nagdala ng amoy na parang bulok na prutas. Baka ahol lamang o paliki, bulong niya sa sarili. Sinusubukang kalmado ang sarili. Ngunit ang huni ay lumakas na parang tumatawag sa kanyang pangalan. Kinabukasan, ang baryo ay nagising sa isang sigaw mula sa kubo ni Aling Rosa. Ang matandang biyuda na nakatira sa gilid ng ilog. Si Aling Rosa ay isang matandang babae na mga 70 taon. May kulubot na balat at puting buhok na nakatali sa buhon. Siya ay kilala sa paggawa ng herbal na gamot at madalas na nagbibigay ng payo tungkol sa mga sumpa. Nang puntahan ng mga tao ang kanyang kubo, natagpuan nila siyang patay, nakahiga sa sahig na gawa sa kawayan. Ang kanyang tiyan ay bukas, parang hinukay ng matalim na kuko, at ang kanyang atay ay nawawala. Ang dugo ay kaunti lamang na parang sinipsip. Ang amoy sa loob ay nakakasuka, amoy ng bulok na laman at lupa. Aswang! Bumalik na ang aswang! Sigaw ni Lola Carmen, ang pinakamatandang taga-baryo na may dalang rosaryo. Si Maria ay pumunta sa lugar na may dalang kanyang notebook upang suriin. Baka wild animal tulad ng aso na may rabies o crocodile mula sa ilog, sabi niya. Sinusubukang maging nasyonal, ngunit ang sugat ay masyadong malinis. Ang mga hiwa ay tumpak na parang ginawa ng surgeon. Ang pulis mula sa bayan ay dumating sa hapon. Isang lalaking mataba na si Inspector Reyes na may uniforme na masikip. Ito ay murders, sabi niya. Ngunit walang suspik. Sa gabi na iyon, si Elias ay nagkwento sa hapagkainan. Sa aking mga paglalakbay, narinig ko ang maraming kwento tungkol sa aswang. Sa Visayas, sabi nila, ang aswang ay maaaring maging magandang babae sa araw. Ngunit sa gabi, hinahaluan nila ang kanilang katawan at lumipad upang manghuli. Si Mang Jose ay nag-alala. Huwag mong kwentuhan iyan, Elias. Baka tawagin mo sila. Si Maria ay tumawa. Tatay, kwento lamang iyon. Ngunit sa gabi, ang huni ay bumalik. At si Maria ay nagising muli. This time, nakita niya si Elias na lumalabas ng bahay. Tahimik na parang anino. Siya ay sumunod, nakasuot ng itim na damit upang hindi makita. Ang gubat ay puno ng tunog. Ang huni ng kuliglig, ang dahon na nagkukuskusan, at ang layo ng ugong ng ilog. Si Elias ay naglakad ng mabilis patungo sa isang lumang sementeryo sa gilid ng gubat. Ang sementeryo ay maliit. May mga lumang krus na gawa sa kahoy at mga libingan na natatakpan ng damo. Doon nakita ni Maria ang isang nakakatakot na bagay. Si Elias ay naghukay ng isang libingan at kumakain ng isang bagay na madilim.
Si Maria ay tumakbo pabalik. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi ito totoo, bulong niya. Sa sumunod na araw, isa pang patay. Si Mang Pedro, ang mangingisda, na natagpuan sa ilog. Walang dibdib ang laman. Ang baryo ay nagsimulang nagsara ng maaga. At ang mga tao ay naglagay ng mas maraming bawang at asin. Si Maria ay nagsimulang magsaliksik, nagbasa ng mga lumang aklat mula sa paaralan. Natuto siya na ang aswang ay maaaring patayin ng pilak o ang paghiwa ng dila nila. Sa ikatlong linggo, ang takot ay lumalim. Si Ana, ang batang buntis na kapitbahay, ay nawala. Natagpuan siya kinabukasan. Walang sanggol sa tiyan, ngunit buhay pa rin ang katawan. Ang kanyang sigaw ay narinig sa buong baryo. Narinig ko ang huni at nakita ko ang mukha niya. Mukha ng demonyo. Si Maria ay nagdesisyon na harapin si Elias. Ano ka ba talaga? Tanong niya sa kanilang sala. Si Elias ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula. Ako ay iyong dugo, Maria. Ang iyong ina ay aswang. At ako ang kanyang unang anak. Ikaw ay may sumpa rin. Ang revelasyon ay parang bumbang sumabog sa isip ni Maria. Siya ay nag-flashback sa kanyang childhood. Ang mga panaginip na kumakain sila ng hilaw na karne. Ang kanyang abersyon sa bawang at ang kanyang ina na laging lumalabas sa gabi. Ang climax ay sa gubat kung saan si Maria ay lumaban sa aswang. Ang laban ay detalyado. Ang kuko na naghiwa sa kanyang braso. Ang dugo na tumulo. Ang huni na lumakas. Siya ay gumamit ng pilak na kutsilyo mula sa simbahan at tinusok ang puso ni Elias. Ngunit sa wakas, nang namatay si Elias, si Maria ay naramdaman ang pagbabago sa sarili. Ang kanyang dila ay nagiging mahaba at ang kanyang gana ay nagiging gutom sa laman. Si Maria ay umalis sa baryo. Naging aswang mismo at ang huni ay nagpapatuloy sa gubat.